Pinagbibitiw na sa pwesto ang pamunuan ng Pampanga 2 Electric Cooperative o PELCO 2 dahil sa patuloy na pagkabaon sa utang at planong pagpasok sa investment management contract na hindi dumaan sa konsultasyon. Kabilang sa sinusuplayan ng kuryente ng PELCO 2 ang mga bayan ng Guagua, Mabalacat, Porac, Santa Rita, Lubao, Sasmuan, ilang bahagi ng Florida Blanca at Bacolor. Ayon kay Attorney Vivian Dabu, miyembro ng Kapampangan Manalakaran Incorporated o Kamay, umabot na sa mahigit 2 bilyong piso ang pagkakautang ng PELCO 2 kahit 96% ang collection efficiency rate nito at 12% system loss. Ang systems loss charges ay tumutukoy sa bayaring ipinapasa sa mga consumer dahil sa hindi episyenteng power distribution. Dito din ipinapaloob ng power distributor ang kuryenteng ninanakaw. Bakit kailangan may pumasok na pribadong kumpanya para sa full takeover ng PELCO 2? Is that an admission na talagang na-mismanage ang PELCO 2 at hindi na nila kayang operate? Kasi kung hindi na nila kayang operate, ba't hindi sila magsiresign? Kinu-question din ni Dabu ang umano'y maling pamamalakad at paggamit ng pamunuan ng PELCO 2 sa pondo ng kooperatiba. Meron silang nagagalaw dun sa mga generation transmission charges or collection na hindi nila na ibabayad sa mga power suppliers. Dun, dahil daw sa operation. Pero dun pa lang may mali na. Hindi mo po pwedeng galawin ang ibinayad ng consumer na nakatutok o yung ang ibinayad niyang yon para sa generation, transmission at systems loss or para sa VAT. Nitong Enero, 2 kumpanya umano ang sumama sa bidding para sa Private Sector Participation o PSP ng PELCO 2. Batay sa Resolution 001-12, binibigyang kapangyarihan ng ipinasang resolusyon ang Board of Trustees ng PELCO 2 na pumasok sa Investment Management Contract o IMS. Pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi ito malinaw sa mga member consumers. Bakit lumolobo ang utang ng PELCO 2? Bakit lumolobo rin ang losses ng PELCO 2? Hindi namin siya maintindihan dahil hanggang ngayon hindi sinasagot ng PELCO 2 management yung mga tanong namin. Itinakda ang Annual General Membership Assembly o AGMA ng PELCO 2 sa buwan ng Pebrero, pero hindi rin naman malinaw sa mga miyembro kung kabilang sa pag-uusapan ng privatization ng kooperatiba. Bakit tayo magpapamiting? Bakit kayo magpapamiting? Kung ang pag-uusapan ay tungkol dun sa privatization, although hindi nila tinatawag na privatization, ang correct term daw is private sector participation. Sa EPIRA law, ang PSP parang full takeover ito ng utility company. Yung operation niya, yung management niya, yung mga collection, sa kanila na mapupunta sa private sector. Panawagan at hamon sa PELCO 2 ng mga miyembro na ipaliwanag ang totoong estado ng kooperatiba at umalis sa mga namumulong hindi kayang gawin ang kanilang trabaho. Tingin namin kaya lang lumobo ang utang nito is because of mismanagement. Hindi to dahil nalulugi talaga siya or palugi talaga. Tayo na mga consumer ang may-ari ng PELCO 2. Papayag na lamang ba tayong may papasok na pribadong kumpanya para mag-manage, mag-operate ng PELCO 2 na hindi natin alam kung bakit? Papayag na lamang ba tayong ipasok sa atin o isaksak sa atin ng mga namumuno ng PELCO 2 yung mga ganitong sitwasyon na hindi pinapaliwanag sa atin kung bakit? Ako si Jeffrey Gomez, alerto alisto sa pagbabalita.